Simulan na natin ang part 6 dito sa Lito laban sa kampo ng kadiliman. Matapos ngang mahuli ni Lito ang lahat ng alupihan, inilagay niya ang mga ito sa isang malaking bote. Agad niya naman itong kinargahan ng ora bilang sumbalik sa mga mangbabarang. Sa pamamaraang iyon, ay inutusan niya ang mga ito na ibalik sa mga barangan ang talim ng kanilang mga ngipin na kinargahan ng pamatay na ora bilang balik sa kanilang mga maling ginagawa. Matapos niyang gawin ang ritual na iyon, agad na rin itong lumabas si Lito sa kanyang tahanan at pinakawalang muli ang mga ito sa labas ng kanyang bakuran upang muli nang bumalik sa mga barangan. Habang pinakakawalan nga niya ang mga alupihang yun, pabulong pauli itong nagsambit sa mga alagang alupihan ng barangan. Wika pa nga ni Lito. Sige, umayo kayo at sundin ang aking mga utos. Ang akala siguro ng inyong mga amo ay hindi ko rin kaya ang kanilang mga ginagawa. Ngunit ginagamit ko lamang iyon sa mga katulad lang din nila. Bilang nakikipaglaban espiritual, kailangan alam ko rin kung ano ang kanilang mga pamamaraan. Dahil doon ay nagkakaroon ako ng dahilan upang isumbalik sa kanila ang mga itim nilang kapangyarihan. Matapos makalayo ng mga alupihan, muli namang bumalik si Lito sa kanyang tahanan upang muling magpahinga. Dahil sa mga oras na yun ay 3:00 na ng madaling araw. At 2 oras na lang ang kanyang hihintayin upang muli na silang pumalaot ni Ronnie. Matapos ang 2 oras ng kanyang muling pagidlip, gumising naman itong si Lito ng matiwasay at hindi alintana ang panganib. Agad na nga nitong inihanda ang kanyang pagkain at tubig. Gayon na rin ang kanyang mga gamit na panghuli ng isda na kanyang kakailanganin sa gitna ng karagatan. Sa mulingang paglaot ng dalawa, habang patuloy na nanguhuli ng isda, ay mayroon silang narinig na umalingaw-ngaw na isang malakas na pagsabog sa di kalayuan sa kanila. Agad namang napahinto si Ronnie at si Lito at isinaayos muna ang kanilang panghuli ng isda upang tingnan kung ano iyon. Sa kanilang pagdating roon, napansin nila ang nagkalat na dugo sa bangka. Gayon na rin ang nagkaluray-luray na katawan ng isang tao. Habang nasa gitna nga ng karagatan, minamasdan nila ang mukha nito. Ngunit kahit na ang mukha ng taong iyon ay hindi na nila makilala dahil na rin sa lakas ng pagsabog na kanilang nadinig. Nakabulagta ang taong iyon sa kanyang sariling bangka at hindi na maalintana ang kanyang pagkakakilanlan, na kahit na nga ang mga daliri nito ay nagkaputol-putol na dahil sa lakas ng pagsabog na iyon. At ang isang hita nito at braso ay hindi na rin matagpuan. Malamang ay tumalsik na yun sa dagat at lubusan ng lumubog. Kaya ang naging tansya ng dalawa ay inabutan nito ng pagsabog bago nito ihagis ang bomba na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. At ang kanyang sinasakyan naman ay hindi ganoong napinsala, maliban na lamang sa ilang pagkasira nito sa ibabaw ng bangka. Wika pa nga ni Ronnie kay Lito habang ito'y naduduwal sa kanyang mga nakita. Parang Lito, parang hindi yata kaya na sikmura ko. Bumabaliktad ang aking sikmura sa aking mga nakikita. Nagkalat na ang bawat parte ng katawan nito. Grabe naman ang kanyang sinapit. Mabuti na lamang at nakinig sa atin yung una nating pinagbawalan. Yung gumagamit din ng bomba sa panghuli ng isda. Dahil kung hindi sila titigil, malamang ganyan din ang kahantungan nila sa kunti lamang na pagkakamali. Sambit ko naman kay paring Ronnie habang patuloy itong naduduwal dahil sa pagkalat ng bawat parte ng katawan ng taong iyon. Tama ka sa mga sinabi mo, paring Ronnie. Ibinubuwis nila ang kanilang buhay sa pamamaraang alam nila. Ang hindi lang katanggap-tanggap roon ang pagkasira ng kalikasang ito. At pangalawa, papaano na ngayon ang kanyang pamilya. Kaya sana lang
ay matigil na ang pagpapasabog ng bomba sa ilalim ng dagat upang mabawasan ang pagbubuwis ng buhay. Gayon na rin ang pagkasira ng karagatan. Hindi rin natin maiiwasan ang paniningil ng kalikasan, lalo na't kapag sobra na ang paraan ng paninira rito. Kaya minsan, bilang kabayaran sa kanilang paniningil, ay buhay din ang nagiging kapalit. Wala rin namang pinagkaiba yun sa kagubatan, na kapag sobra mong pinutol ang mga puno rito, ay pagguho naman ng lupa sa kabahayan na magiging kapalit. Dahil sa ang ating kalikasang ginagalawan, ay mayroong mga elementong nangangalaga rito. Kaya kung magiging sukdulan na ang kanilang galit, ay hindi mapipigilan ng bawat sakuna, gayon na rin ang mga trahedya na hindi inaasahan nating mga tao. Dahil sa tayo rin lang naman ang sumisira sa sarili nating kalikasan. Noon pa man sa ating mga ninuno na hindi nagdadamot ang kalikasan sa kanila, kaya namumuhay sila ng simpleng paraan sa panghuhuli ng isda na hindi kailangan pang gumamit ng dahas na katulad ng ganitong bomba. Dahil sa ibinigay naman ng Panginoon ang kagubatan at karagatan na may umaapaw na biyaya. Dahil nga lang rin sa pagmamadali nating mga tao, gayon na rin sa pagiging sakim, kaya lubusan itong nasisira. Kaya sana lang ay matigil ng mga tulad nito upang magkaroon pa rin ng marangal at maunlad na kalikasan. Mabigat sa kalooban bilang tao, dahil sa iisa lang rin tayo ng ginagalawan dito sa mundo na atin pang pinagmamalupitan. Paring Ronnie, hindi ka na ba titigil sa kakaduwal mo dyan? Halika't hilahin na natin ang bangkang ito. Dalahin natin sa kabilang isla. Sa tingin ko doon ito naninirahan. Dahil sa hindi ko kilala ang bangkang ito. At wala na rin namang gumagamit ng bomba sa ating isla. Sambit naman ni Ronnie habang nakahawak pa sa kanyang tiyan at iniaabot ang kanyang lubid upang mahila na namin ang bangka. Eto paring Lito, ikaw na bahalang magtali dyan. Hindi ko talaga kayang tumingin eh. Baka lalong sumakit pang sikmura ko. Ay nako paring Ronnie, napakaselan mo naman para kang binabay. Itatali ko lamang sa kabilang bangka pero ikaw ang hihila. At ako naman ay susunod sa iyong ulihan para hindi mo makita. O sige na paring Lito, ikaw na bahala dyan. Pasensya ka na, hindi ko talaga kaya eh. Matapos ngang hilahin ng dalawa ang bangka, nang makarating nga sila sa isla, agad na ipinagtanong-tanong roon kung kilala nila ang bangkang iyon, gayon na rin ang taong nakasakay roon. Nang makita iyon ng isa sa pamilya, habang papalapit pa lamang sa bangka, ay humahagulhol na ito ng iyak. Dahil sa kanyang pagkakakilala, ay bangka iyon ng kanyang asawa. Ipinagbigay alam din naman ni Ronnie at Lito sa punong barangay ng islang iyon upang makapagbigay ng pahayag tungkol sa nangyari. Matapos nga nilang maihatid ang bangkay, agad na rin namang pumalaot ang dalawa, ngunit hindi na rin nagtagal doon at muli na ring bumalik sa kanilang isla. Bitbit nga ang kanilang mga nahuling isda patungo sa tahanan ni Ronnie upang maisaayos at maidala na sa palengke. Wika pa nga ni Ronnie habang buhat-buhat ang kanilang mga nahuling isda. Mas marami pa sana tayong nahuli paring Lito kung walang nangyaring masama sa taong iyon. Doon na rin naubos ang oras natin. Ganoon na nga paring Ronnie. Nagkataon lamang na nandun tayo. At kahit papaano sa kanyang huling buhay, ay natulungan natin siya sa ganoong paraan. Nang makarating nga sila sa tahanang iyon ni Ronnie, pahabol na wika pa nitong si Ronnie kay Lito bago lubusang umalis sa kanilang tahanan. Paring Lito, magkape ka muna at dito ka na rin kumain. Total wala ka namang kasama roon sa inyong tahanan. Sigurado akong magluluto ka pa. Hindi na paring Ronnie, sobra-sobra na yan. Kayo na nga nagdadala ng isda ko sa palengke, tapos dito nyo pa ako papakainin. Huwag mo akong isipin paring Ronnie, kaya kong asikasuhin ang sarili ko. Ang mahalaga sa akin ngayon ay nawala na yung pangamba ko para sa aking pamilya. O paano ba yan? Uuwi na muna ako para makapag-asikaso at makapagpahinga na rin.
Sambit pang muli nitong si Ronnie bago lubusang umalis itong si Lito. Wika pa nga nito ng, Munti ko nang makalimutan, paring Lito. Sa makalawa pala ay kasala ng aking pamangkin. Maaari ka bang sumama sa akin? Ako na mismo ang mag-iimbita sa iyo. Dadalo tayo ng kasiyahan doon para hindi ka naman mainip dyan sa tahanan mo. Samahan mo lang kami ng iyong kumare. Makikikainan tayo at siguradong maraming handaan. O siya, sige. Ikaw na ang bahala sa akin doon, paring Ronnie. Alam mo namang hindi ako mahilig makidalo. Siyempre naman, paring Lito. Ako ang nag-imbita sa iyo eh. Sa may kabilang bukid lang yon. Doon kasi sila naninirahan. Kaya sa makalawa hindi muna tayo papalaot para maaga tayong makapunta roon. Sige paring Ronnie, ikaw ang bahala. Kilala naman kita eh. O paano ba yan, larga na muna ako sa bahay para makapagpahinga-pahinga na rin. Agad na ngang umalis itong si Lito. Pagdating sa kanyang tahanan, agad na rin inasikaso ang kanyang sarili upang makakain at agad din itong nagpahinga. Nang magising itong si Lito pagdating ng hapon, naisipan niyang kumuha ng mga kahoy bilang panggatong sa likod ng kanyang tahanan na mayroong nalalapit na bukid. Hindi pa man ganoon kadilim sa mga oras na iyon dahil sa nasa alas 5:30 pa lamang ng hapon nang siya'y umakyat. At nang makarating nga siya roon, habang patuloy na pinuputol ang mga punong kahoy na kung saan ay mga tuyo na ito at mas mainam na gamiting panggatong sa pagluluto. At nang dumating na nga ang oras na nag-aagaw ang dilim at liwanag, may nasipat itong si Lito na isang babae na nagriritual na nasa isang malaking puno habang may itim na kandilang nakatirik sa lupa at patuloy itong nakaluhod at tila may sinasamba. Ang kasuotan naman nito ay kulay itim at tila nakatapis lamang sa kanyang buong katawan. Kaya ang ginawa nitong si Lito, itinali na lamang ang kanyang mga nakuhang kahoy at agad na inilagay sa isang tabi at muling pinagmasda ng babaeng may sinasamba. Nang lubusan na ngang magtakip silim, naaaninag niya pa rin naman ito dahil sa binibigay na liwanag ng kandilang itim. Maya-maya pa ay unti-unti nitong hinuhubad ang kanyang saplot at nagpunas ng lana sa kanyang buong katawan at naglakad ito sa kagubatan habang daladala ang itim na kandila. Wala na yung saplot ni isa at naglalakad na nakataas ang dalawang kamay. Dahan-dahan ko naman itong sinusundan doon dahil sa nakikita kong itim ang kakayanan nito. Maya-maya pa habang patuloy na naglalakad, napansin kong tila sumusunod sa kanya ang mga insekto at pumapaligid ito sa kanyang katawan. At ang iba pa nga ay dumidikit sa kanya na tila kilala siya ng mga ito. Iba't ibang uri ng insekto iyon. Kahit na nga ang mga alupihan ay gumagapang sa kanyang katawan. Gayon na rin ang mga malalaki at itim na bubuyog na paikot-ikot sa itim na kandila nitong daladala. Nang halos karamihan na sa insektong nakadikit sa kanyang katawan, isa-isa niya naman itong kinuha at inilagay sa isang malaking garapon upang doon pagsamasamahin. Maya-maya pa, tila naramdaman nitong may sumusunod sa kanya at may iniihip at binulong ito sa dalawang bubuyog na umaaligid sa kanyang kandila. Nagulat na lamang itong si Lito nang marinig niya ang dalawang bubuyog na umaaligid sa kanya. At bigla nga uling bumalik iyon doon sa babae na tila nagsumbong ito na nanduro ng taong nagmamasid sa kanya. Maya-maya lamang ay bumalik na ito roon sa may malaking puno at muli nitong sinuot ang kanyang saplot. At bigla itong nagwika ng, "Ikaw pala si Lito. Isa kang magaling at malakas na manggagamot. Dahil sa ang pinadala sa iyo ng aking 3 kapatid na 10 alupihan, ay iyo ring inutusan upang paslangin sila. Ngunit 2 lamang sa aking kapatid ang iyong napaslang. Ang isa ay aking nasagip. Kaya 2 na lamang kaming natitirang barangan dito na kaibigan ni Aling Sinaida."
Pinagsabihan ko na yung 3 kong kapatid. Natigilan ka na nila. Pero dahil sa pakikiusap nitong si Sinaida, ay muli naman nilang pinagbigyan. Ayaw ko na rin sanang makialam sa inyo. Ngunit dahil nga sa nangyari sa aking 2 kapatid, ay hindi na rin kita mapapatawad, Lito. Sa katunayan nga, kakatapos ko lamang mailibing ang aking 2 kapatid rito sa bukid na ito. Hindi ko na pinatagal ang kanilang pamamalagi pa upang hindi matuklasan ng mga taong naninirahan dito sa atin na silang 2 ay pumanaw na. Wala rin naman silang pakialam sa amin, kaya nandirito kami upang maghasik ng lagim sa inyong lahat. Sambit ko naman sa babaeng barangan na iyon. Nararapat lang iyon sa kanila. Dahil kung hindi nila ako sinubukan, sana magpanggang sa ngayon, malamang ay nagagawa pa rin nila ng malaya ang mga gusto nilang gawin. Ganyan ba ang mga ritual na ginagawa mo? Sa pangangalap ng mga insektong kailangan sa pangbabarang? Saktong-sakto pa sa kabilugan ng buwan. Sa dami ng insektong kumapit sa katawan mo, malamang ay marami ka na namang aalagaan. Ginagamit pa ninyo ang mga insektong likha ng kalikasan upang utusan ng masama at gumawa ng hindi maganda sa sangkatauhan. Subukan mo lang rin na gawan ako ng ganyan at sinisiguro ko sa iyo na ibabalik ko rin sa iyo ang alaga mong insekto. Nagbukas ka pa ng portal sa malaking punong ito. Tingnan mo at may mga lumalabas na diablo galing sa kabilang mundo. Kaya pala kanina may sinasamba ka. At tiyang mga yan ang pinagmamalaki mo. Kahit ilan pa kayong magtulong-tulong sa akin, hindi kayo uubra. Kung ako sa iyo, basagin mo na yung grapo na daladala mo. At palayain mo ang mga insektong yan. Huwag mo na silang linlangin pa. Dahil sa namumuhay sila ng tahimik dito sa kalikasan. At ikaw itong barangan na makulit na ginagamit ang kakayanan nila. Dahil sa ang mga insekto nga naman, kahit na may mga proteksyon akong inilagay sa aking tahanan, ay malaya pa rin silang nakakapasok roon. Dahil sa ang mga ito ay likha ng kalikasan, kaya madalas din ginagamit sa kasamaan na tulad ninyo. Bakit kaya hindi na lang kayo ang pumunta sa aking tahanan? Upang doon natin masubukan ang lahat ng kakayanan mo. O kung gusto mo, ako mismo ang pupunta sa tahanan ninyo. Tumawa lang naman ang barangang iyon na tila kampante sa kanyang kakayanan. At nagwika ito ng, Sa iyong angking pananalita, tila batid kong meron kang malalim na kaalaman at maaari ko yang magamit kapag napaslang kita. Ngunit sa mga oras na ito, ay iginagalang ko muna ang pagkawala ng aking 2 kapatid. At nababasa ko naman ang iyong buong pagkatao na hindi ka gagawa ng isang aksyon kung walang ginagawang masama sa iyo ang iyong katunggali. Hayaan mo, Lito. Muli pa naman tayong magkikita. At tatandaan ko ang mga oras na ito na tayo ay nagtagpong 2. hindi kita papayagang umalis rito kung hindi mo babasagin ang grapong daladala mo upang pakawalan ng lahat ng insekto na inilagay mo dyan. Subukan mong tumalikod sa akin at kahit wala ka pang ginagawa bilang sa pagkulong mo sa mga insektong yan, ay para ka na rin may ginawa sa akin. At isang dahilan na iyon upang sa mga oras na ito ay magtunggali tayo. Hindi naman nakapagpatuloy sa paglalakad ng barangang iyon at agad ngang binasag ang kanyang daladalang garapon kung saan nakalagay roon ang mga insekto. Matapos nga niyang basagin ay pinabayaan na iyon ni Lito hanggang sa lubusan na itong makalayo. Muli namang bumalik itong si Lito sa kanyang mga naipong kahoy at agad na binuhat iyon at binaktas ang papauwi sa kanyang tahanan. Kahit na nga inabot siya roon ng takip silim, ay maliwanag pa rin naman sa kanyang daraanan dahil sa nagbibigay liwanag ang kabilugan ng buwan. Sa kanyang pagbabalik sa tahanan, agad na rin itong nagsiga ng apoy upang makapagluto ng kanyang gabihan. Sambit pa ni Lito sa kanyang sarili habang nag-aasikaso ng kanyang pagkain. Nagpapanggap ka lang na malakas dahil kung tunay na malakas ka,
Sa mga oras na yun, ay nakipagtunggali ka na sa akin. Idinahilan mo pa ang dalawang kapatid mong pumanaw. Samantalang walang awa kayo kung lumaban ng patalikod. Kung ibinibigay nyo na lamang sana sa akin ang mga itim ninyong libreto, di sana tapos na ang espiritual na labanang ito. Makalipas pa ang 2 araw, patungo na nga ang 3 sa kasalan kung saan inimbitahan itong si Lito ni Ronnie. Sa kanilang ang pagdating doon, napakaraming taong nagsipagdalo at nakikipagkasiyahan. May kalayuan din ang tahanan ng kinasal at kailangan pang tumawid ng kabilang bukid. Maya-maya habang naglilibot ang dalawa, napansin nilang nanduroon ang pamilyahan ni Aling Sinaida. Gayon na rin ang barangan na kanyang nakausap kagabi. Kaya agad na kinausap ni Lito itong si Ronnie upang magbigay babala, lalo na sa pagkain. Batid ni Litong may gagawin na namang kahangalan ng mga ito upang samantalahin ang dami ng tao roon. Bali 7 kalalakihan niyon at 3 kababaihan, kabilang na si Aling Sinaida. Maya-maya ay gumagawa nga ito ng hakbang habang lumalapit sa mga pagkain. Hindi naman alintanan ng mga taong nagbabantay roon dahil sa wala naman silang pagkakakilanlan kung anong uri ang pamilyang iyon ni Aling Sinaida. Bagaman hindi madali ang pagsubaybay ni Lito, ay pinipilit niya pa ring sundan ng mga ito para na rin sa kaligtasan ng mga taong naroroon. Pagdating na nga ng oras ng kainan, ay nakita niya itong si Aling Sinaida na tila may iwinisik ito sa mga pagkaing niluto at sinabayan pa ito ng isang bulong habang iniihip sa pagkain. Kaya ang ginawa nitong si Lito ay pakunwaring nagpunta roon at nagpakita na sa mga ito habang tinititigan ito ni Lito ng masama na tila ipinapahiwatig niya na umalis na ang mga ito dahil sa alam niyang meron na naman itong ginawang kabuktutan. Nang masipat nga ni Aling Sinaida itong si Lito, agad na rin namang kinalabit ang iba pang mga kasama nito at nagpahiwatig na uuwi na sila. Sa tingin naman ni Lito ay walang planong kumain ng mga iyon. At ang kanilang sinadya nga lang roon ay ang kanilang kasiyahan na manggambala ng ibang tao. Nang makalayo-layo na nga ang mga ito, mabilisang lumapit itong si Lito sa mga pagkain habang wala pang nagsisipaglapitang tao upang kumain. Agad itong nagusal at inalis ang kargang binitawan doon ni Aling Sinaida. Iniihip niya ang mga usal na iyon sa mga pagkain kinargahan ni Aling Sinaida ng itim na kapangyarihan upang sumakit ang tiyan ng mga taong makakakain nito. Kaya sa awa naman ay agad din iyong natanggal ni Lito. Sambit pa ni Ronnie nang muli itong makita si Lito na nanduroon sa may hapagkainan kung saan naroroon ang iba pang mga pagkain na pinagkargahan ni Aling Sinaida. Paring Lito, kanina pa kitang hinahanap. Bigla ka na lang nawala. Nagugutom ka na ba? Bakit nandiyan ka na sa pagkainan? Hindi pa naman nagsisimula ang kainan eh. Maghintay ka na, ihain muna yung pagkain dyan. Nangunguna ka pa talaga ah. Natawa naman itong si Lito sa mga sinabing iyon ni Ronnie at nagwika nga ito ng Ikaw naman paring Ronnie, tinitingnan ko lang yung mga pagkain. Halika at pumarito ka muna at may sasabihin lamang ako sa iyo. Alam mo ba ang ginawa ni Aling Sinaida dito? Mabuti na lamang at nakita ko. Dahil kung hindi marami na namang mabibiktima rito. Mantakin mong kinargahan ng mabigat na salita ang mga pagkain ito. Kaya kung hindi ko napansin, malamang marami ang sasakit ang tiyan at maaari pang ikasawi ng iba sa patuloy nilang panghihina. Wika pa ni Ronnie sa mga oras na yun. Nasaan na si Aling Sinaida? Pati ba naman dito? Pag-iisang dibdib ito ng aking pamangkin. Hindi niya ginalang. Kahit ako ay ginagalit na nito. Mabuti na lamang at naisama kita dito paring Lito. Magpahanggang sa ngayon ba nandirito pa rin sila? Wala na. Dahan-dahan na silang lumabas. Tiningnan ko ng masama upang makaramdam. Sa tingin ko naman ay tuluyan ang umuwi ang mga ito.
at hindi nila kakayanin habang ang presensya ko ay nandirito. Hindi na ba sila muling pumupunta sa iyong tahanan? Sa ngayon hindi na, dahil nga siguro sa sunod-sunod na pagkalagas nila. Huwag kang mag-alala paring Ronnie. Uubusin ko ang mga yan, kasama ang 2 barangan na iyon. Habang patuloy ngang nakikipagkasiyahan itong dalawa, isinama naman ni Ronnie itong si Lito sa kanyang iba pang mga kamag-anak roon upang makipag-inuman. Hanggang sa inabot na nga ng gabi sa pag-uwi ang mga ito. Dahil nga sa naparami ang inom nitong si Ronnie, nakaakbay na ito kay Lito habang naglalakad papauwi. At ang asawa naman nitong si Ronnie ay nagpaiwan na roon sa kasalan at kinabukasan na raw ito uuwi. Kaya binaktas ng 2 ang kalayuan ng bukid na iyon. Ngunit habang nasa kalagitnaan pa lamang sila, ay may naririnig na itong silitong kakaiba na tila umaaligid sa kanila. Iyon ay nasa anyong ibon. At hindi siya nagkakamali na ito ay inutusan ni Aling Sinaida. Dahil sa laki nito, nang masipat iyon ni Lito, ay kayang-kaya nitong bumuhat ng isang tao. At ang iba nga sa mga nababalitaan doon na dinadagit ng mga ito, kapag ikaw ay naglalakad sa dilim, bigla na lamang itong papasok sa iyong 2 hita at bibit-bitin kang pasiwarik. Ibabangga ka ng mga ito sa malalaking puno hanggang magkasugat-sugat ang iyong mga balat at bigla ka na lang ihuhulog nito nang walang alinlangan. Ganoon nila pinaglalaruan ng mga taong kanilang binibiktima. Minsan pa nga ay sinasabit na lamang sa malalaking puno habang nananatiling walang malay ang tao. Kaya nang maramdaman ni Lito na papalapit na iyon sa kanila, agad nitong binunot ang punyal na tanso na nasa kanyang tagiliran at agad na itinulak itong si Ronnie sa may gilid at nagpasadyang palapitin ang ibong iyon. Nang maramdaman ni Lito na malapit na sa kanya, agad din itong humarap na hindi inaakala ng malaking ibon. At sa mga pagkakataong iyon ay inundayan niya kagad ng matalim na punyal na yari sa pulang tanso. Hindi na ito binitawan ni Lito dahil sa yun na ang oras ng kanyang pagkakataon upang mabawasan na naman itong lahi ni Aling Sinaida. At nang kanya nga itong mapaslang, sinundan niya pa ito ng mga usal upang makasigurong wala na itong buhay. Matapos nga iyon ay inihulog niya ito sa may bangin habang ito'y nasa anyong ibon pa rin. Maya-maya lamang ay nagsambit na naman itong si Ronnie na nakahiga pa rin sa may damuhan. Wika pa nga nito. Paring Lito, bakit mo naman ako itinulak rito? Alam mo namang nakainom ako eh. Sinasamantala mo naman yung pagkalasing ko para makabawi ka sa kakulitan ko. Hindi naman sa ganun paring Ronnie. Pasensya ka na. Mayroon lang kasing mas makulit sa iyo at inabala tayo sa ating paglalakad. Ayun at pinatahimik ko na. Bukas ay magiging malungkot na naman itong si Aling Sinaida. Wala talaga kayong kadala-dala. Okay mga kahiwaga, pasensya na kung lagi kayong nabibitin. Ganito po talaga ang series. Hindi natin kayang ilahad ng isang buo. Dahil sa inaalalayan din natin ng sender ng kwentong ito. Mahirap naman silang pigain syempre. Dahil sila ay nagbabahagi lang rin. Mabilisang shoutout muna tayo mga kahiwaga. Lady Warrior, Roda Garbida, Maribel from Artemio Bautista, Marlon de la Cruz, User QM6HI6VI3Q, Jobert Paraba, at ang huli, Ren Daliva. Shoutout sa inyo. At kung may komento kayo sa kwentong ito, maaari kayong mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Muli, maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig dito sa Ang Hiwaga.